Akala ko pinasok tayo rito ng singer ni Kibuloy. But anyways. Yun. Tinanggalan niyo ako ng power. Kayo mga tauhan kayo ni ano. All right. It's a good song. Amen? All right. Ngayong gabi ay pagpapatuloy natin ang ating aralin patungkol sa commit to study the Word of God. And tonight we will focus on what are we getting from the Word of God and the effects of the Word of God in our life. Okay? So, ano yung mga epekto, ano yung mga nakukuha natin, yan yung epekto mga kapatid. At kusa, no, pagka sinabing epekto, yan ang nagiging resulta, yan ang nagiging impact ng Word of God sa buhay po natin. Alright? Let us turn our Bibles in the book of 2nd or 1 Peter chapter 1, verse number 23. 1 Peter chapter 1, verse number 23. Okay, dito po tayo magfo-focus mamaya, pero mayroon po akong babalikan na ilang mga familiar passages sa Bible na tumutukoy po sa salita ng Diyos. 1 Peter chapter 1, verse number 23. Now, kung kayo ay palagi nagbabasa at kayo ay Bible students o kayo man ay graduates ng PSS, this passage is familiar to you. Okay? Are you with me now? All right. Being born again, not of corruptible seed. Now, if you have your marker, daanan niyo po, markahan niyo yung negative approach na yan. Every time you observe, no, every time you read the Bible, ay lagi niyo i-observe kung ano yung approach. Is it negative or positive? Okay? Kasi magkakaroon ka ngayon magtatanong ka ngayon, bakit nasa form ng ganon? Okay? Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible. Kasi, kumbaga sa nadoble na ito mga kapatid eh. Sinabi na sa negative, sinabi pa sa positive. Pag hindi pa natin naunawaan, ay grabe na po yan. By the word of God, which liveth and abideth forever. Notice what the Bible says there. The word of God that liveth forever and abideth forever. Okay? Buhay hanggang, walang hanggan na buhay. At nag-abide, kapatid. Nagdi-dwell. That's what the word abide means. Okay? It dwells. Kapag nandiyan yan sa iyo, tinanggap mo, it brings fruit. Bakit? Kasi nga mga kapatid, it's alive, buhay. At maliban sa buhay, nagdi-dwell pa dyan, nandyan yan. Okay? In other words, it is rooted. It is rooted in your life. Okay? Mamaya, meron pa akong babasahin sa inyo na in connection sa ganito. Okay? May connection. Alright, tayo po sa sandali manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming binasa. Pagpalain niyo po ito, O Diyos, na maging maliwanag po sa amin. Alam po namin na kayo po nag-illuminate po sa amin. It's not our job. You are giving us the light, O God. So please, make everything here tonight clear, O Diyos, at makatulong po sa bawat isa sa paglago po namin sa spiritual na buhay. Please forgive us for our shortcomings and cleanse us from all unrighteousness. In Jesus' name, Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. May sinabi sa akin si Mark. Sino taga-Australia po? Pakita yung nga sino dumating from Australia. Pakita yung nga kayo. John Paul. Yeah, so amen. Nagpang-abot ba tayo doon? Nakita tayo doon? Hindi. Kila Brother Daniel? Okay. All right. Thank you. Thank you for coming. At ngayon yata, alam yata ni Brother Mike kung naka-in tune sila ngayon. Okay? So from Perth ka,
from Perth, right? Sa Perth ka galing? Okay, all right. Thank you, thank you. Okay? Ngayon, mga kapatid, I hope you're ready na. Now, makikita nyo, the first thing na kinakailangan nating bigyan ng pansin dito is the supremacy of the Word of God. God's Word is supreme. And not only the supremacy of the Word of God, but also the superiority of the Word of God. So, wala na hong tatanda, wala na ho pang magiging mas tataas pa sa salita ng Diyos. Okay? Ulitin ko po, wala nang tataas pa sa salita ng Diyos, wala nang tatanda pa sa salita ng Diyos. Okay? Now listen, the Bible is very clear, in the beginning was the Word. Okay? Now, so it's the beginning. Kaya nga mga kapatid, you will notice that even in the creation, the book of Genesis, nandiyan po yung salita ng Diyos. You will notice just in the first chapter of the book of Genesis, mapafind out po ninyo na lagi sinasabi, and God said, and God said, and God said. Marami ho dyan. Let us make ganito, let us ganyan. Okay? And God said. Okay? Did you get that? So, kaya wala na hong tatanda pa salita ng Diyos. See? Now, think about this, okay? Let's turn to the familiar passage in the Bible, Psalm 119. Psalm 119. Okay? Alam nyo na kung saan tayo pupunta, di ba? Alright, Psalm 119 in verse number 89. Okay? Pagka meron kayo, mga kapatid, pangtanda or meron kayong ribbon or whatsoever, kung ano man nandiyan sa Bible ninyo, kasi babalikan ko uli mamaya ang Psalm 119. Okay? Look in verse number 89. Are you with me? Ano sabi ni David, mga kapatid? Forever, O Lord, thy word is what? Settled in heaven. Now, ano ang pinapakita po rito ni David, mga kapatid? You see, ipinapakita dito ni David yung excellence and perfection of the Word of God. You see, that includes the timeless, mga kapatid, timeless, unlimited, and infinite nature of God. You see that? So, nandiyan po. Ibig sabihin, walang makakasukat kung kailan po ang salita ng Diyos na nagsimula and then hanggang kailan ang katapusan. See that? So, unlimited, mga kapatid. Did you get that? No, nasundan niyo po ako, mga kapatid. Maganda yung pag-aaral na nagkakasundo tayo, no? Yung teacher at saka yung estudyante. Alright? So, makikita natin dito sa atin pong binasa, mga kapatid, no? Sa ating binasa na maliwanag po rito na binabanggit ni David na sabi niya, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Now, meron pa ba kayong makikita, mga kapatid, na anumang mga bagay, mga books sa ibabaw ng lupang ito na na-settled nang mas nauna pa sa pagka-settled ng salita ng Diyos sa langit? Nothing. So, I'm just telling you, mga kapatid, no? Pinapatunayan ko lamang sa inyo, pinuprove ko sa inyo na ang salita ng Diyos, pinuprove ko sa inyo yung supremacy, no? So God's word is supreme above all. In other words, okay? And then the superiority of the Word of God. So yan talata na yan, magbibigay yan, mga kapatid, na magpapahayag sa atin yan na superior talaga ang salita ng Diyos. Now, the reason why I'm telling you this, because at the end of the message, mga kapatid, you've got to come to a point or to a conclusion sa buhay mo na tatanggapin mo that the Word of God is the final authority of my life. Parang hindi nyo gaano nakuha yun. Kasi pag naintindihan yung mabuti, maraming beses na po natin pinag-uusapan dito yung commit to study the Word of God. Now, ang ginagawa ko po every time na ako'y magsasalita rito, mga kapatid, kahit na sa Sunday school, kahit na sa preaching, ipinapakita ko po sa inyo ang laman ng Biblia. Bakit? Para magkaroon kayo ng desire na discoveryhin. Nung Sunday night, nag-uusap kami dyan ng mga
Yan mga fathers, mga kasama ko sa table. And then habang nag-uusap ka, nag-fellowship kami, sabi nila na i-encourage sila na pag-aralan yung salita ng Diyos. Just imagine that. You see, nai-encourage sila bakit merong lumalabas, kapatid, na napakaganda pala ang salita ng Diyos. You see, because God's word is supreme. You see, and superior. Wala na hong makakatalo dyan, mga kapatid. Maging sa New Testament, may binanggit po ang Biblia. May binanggit. Notice what the Bible says in the book of Matthew. In the book of Matthew, chapter 24, verse number 35, you don't need to turn to it. Sabi ng Biblia, if you can put it into the screen, I'll appreciate that. Okay? Now, sabi ni David, forever, O Lord, thy word is already settled in heaven, or is settled in heaven. You see that? But in the book of Matthew, sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. So anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Pinuprove sa New Testament, mga kapatid, yung pinatutunayan, yung binanggit ni David doon sa Old Testament. You see, it's a part. Alam nyo, yung sinasabi ni David dito, kung paano niya kinukompose ang sarili niya, kung paano niya nililift up ang Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. You see, and another one, mga kapatid, pagka dinugtong niyo po ito, look at this. In the Old Testament, the book of Psalm, ang sabi, forever, O Lord, thy word is settled in heaven. Forever. Okay? Now, you go to the book of Timothy, mga kapatid, ang sabi ni Timothy, all scripture, ang sabi ni Paul kay Timothy, all scripture is given by inspiration. You see, so makikita mo, yung sa Old Testament, pagdating sa New Testament, pinapakita ni Paul na yun yung approve. You see, approve. You see, inspired. God is in it. So pinapatunayan na yan talaga yung salita ng Diyos, yan yung aprobado. So anumang makikita po natin dito, ay wala tayong karapatan na kontrahin kasi aprobado po yan ng Diyos. Therefore, darating ka sa punto ng buhay mo na gagawa ka ng decision, I am fully convinced that the Word of God must be the final authority of my life. You see? Kapatid, that is the very purpose of studying the Word of God. Ano mang pag-aaral natin na hindi tayo magka-come up doon sa decision na yon, forget it. Kasi karamihan, ganyan lang po mga kapatid, may alam sa Biblia, nagbabasa, nagyayabang kung ilang beses na nabasa ang Biblia, but saan ka nag-come up? Anong kinatapusan ng pagbabasa mo? Anong kinatapusan ng paulit-ulit mong binasa ang Biblia? I'm talking about the 66 books. Okay? Anong naging epekto nun? Anong naging impact sa iyo? Oh, did you come into a conclusion na sabihin mo, totoo ang Biblia? God is really in it. Kaya, the Bible is the final authority of my life. You see? So makikita niyo po, maging si David, ganyan po ang sinabi niya, kapatid. Pinapatunayan, ang ganda eh. Pag nakita mo, it's settled in heaven, and there's a Matthew, heaven and earth. You see? So the word settled, kapatid, is not just doon sinimulan, at doon tinapos, at doon nabuo lahat. No? Na hindi lamang po yan, kapatid. But it stands in heaven. It stands in the heavenlies. Kapatid, dyan sa kataas-taasan, kaya makikita niyo mga kapatid, pag tumingala ka, mapuprove mo na ang salita ng Diyos ay totoo. You see, yun ang kailangan natin eh. Na wala kang makikita sa Biblia, mga kapatid, na hindi kayang patunayan ng mga nakikita natin. Did you get that? Huwag lang tayo magsisinungaling. Anyways, mamaya, madadaanan po natin yan. Alright? Now, so this is very important. Ngayon, ano po ang epekto ng salita ng Diyos sa buhay po natin? Now, simulan po natin doon sa binasa po natin. Let's go back to the book of 1 Peter chapter 1 and verse number 23. Are you with me? All right. Being born again speaks our new birth, mga kapatid. Okay? Nasusundan nyo, sinasabi po rito yung ating kapanganakan, ang ating muling kapanganakan, ang ating new birth.
new birth in Christ Jesus. Okay? Now, paano po tayo ipinanganak? Tingnan nyo mabuti, sapagat dito pa lamang, I'm telling you, if you will pay attention to this, focus your mind on this lesson or message this evening, I promise you, hindi mo babasta-bastahin ang kaligtasan mo. And notice, and why there are fruits in your life, changes in your life na makikita mo. Right here, sa passage nitong moted, nandito lahat siya nanggagaling. Alright? Now, being born again, not of corruptible seed. Alright? Why is this? Alam nyo, sabi ko nga sa pag-aaral ko, bakit kinakailangan pang i-mention to? Bakit hindi nilang sabihin ni Peter na we are born through corruptible or by incorruptible seed? You see, bakit? Now, you should understand, brethren, that both incorruptible and corruptible seed bears fruit. Lahat po yan buhay at lahat po yan ay nagkakaroon ng bunga. You see? So it's so important. It's so important. Habang tumatagal po tayo dito sa pag-aaral na ito, unawain po natin ang mabuti. You see? So you have to be aware of the kind of seed, kapatid, na nasa atin or nailagay po sa atin o naitanim po sa atin. Maliwanag, if you are a born again tonight, born into the family of God, okay? Now, sabi ng Biblia, ang seed na ang binhi na nasa atin ay hindi po yan corruptible. Okay? Now, the nature, notice here, the nature of the seed. Why is that important? Why is it important to look at the nature of the seed? Because the nature of the seed determines the nature of the life. Okay? Now, one more time. Kinakailangan bigyan natin pansin mo, kapatid. The nature of the seed determines the nature of the life. Now, the Word of God is incorruptible. This is what the Bible says. This is what Peter said. Ito ang sabi mga kapatid ni Peter. The Word of God is incorruptible. And the life it produces is incorruptible. Because the nature of the seed determines the nature of the life. Di ba? So kung ang seed, yung nature ng seed, ang nagdedetermine kung anong klaseng buhay meron ka, ay napakahalaga na makita natin, maunawaan natin na ang seed na ito ay incorruptible. Because the seed is incorruptible, then the life of the Christian is incorruptible. It is divine, it is holy, and eternal. You see, and that's the reason why we have the eternal life. And that's the reason why we are enjoying the eternal life. You see, nagkakaroon po ng pagbabago mga kapatid. Bakit? Ang pinamumuhay natin ay buhay na hindi corruptible. Now, listen. Sabi nga natin kanina, binasa natin, sa langit, it stands. The Word of God stands in heaven. The Word of God stands in the atmosphere, I mean, in the heavenlies. Nandiyan makikita mo, no one can change that. No one can move it. Bakit? It is by the powerful, from the mouth of the powerful God. Sabi, huwag niyo kakalimutan na kaya powerful ang salita ng Diyos kasi ang nagsalita niyan ay powerful. Okay? Ngayong nandiyan yan, it stands kahit saan mo dalhin yan mga kapatid. And besides from that, it is incorruptible. Notice what the Bible says here. But of incorruptible by the Word of God, which liveth and abideth forever. You see, nag-a-abide, nabubuhay, hindi ho namamatay. You see, kaya nga yung mga Kristiyano sinasabi nila, alam mo, dati akong Christian eh. No, hindi niya naiintindihan yung pagiging Kristiyano niya. Hindi niya na, maaaring nagbago siya ng reliyon mula sa dati niyang reliyon, kaya sinasabi niyang, dati akong ganyan eh. Kasi ang pagkaunawa niya sa pagiging Kristiyano ay reliyon.
But Christianity, kapatid, is a life that is in Christ Jesus. Imagine na ikinabit sa buhay mo, sa personality mo, mismo yung pangalan mismo ng Panginoong Kristo. So, bakit? Kaya nagiging strength natin yung lahat, mga kapatid. There was a time na sinabi ko, mga kapatid, sa isang programa natin, sa television, sa FB Live, ano sabi ko, Christianity is the strength of compatibility. You see, mga nagsasabi, hindi kasi kami compatible or compatible kami. No, forget it. If you're not a Christian, forget compatibility. You see, because the very strength of compatibility is Christianity. You see, kahit na anong differences ninyo, pero pagka nagkaisa kayo, na kayo ay born again, na binhi ninyo ang salita ng Diyos, that is incorruptible. Balang araw, anumang differences ninyo, ay mapapagkasunduan ninyo. You see? Bakit? Dahilan sa binhi na unang-unang nangyari po sa buhay po natin. Are you learning? Yan yung tinanggap natin eh. Yan yung salita ng Diyos na incorruptible. You see? Now, corruptible, it means kaya kayong sirain. Pero kung kayo, maalalahanin natin, kung totoong salita ng Diyos ang naging bunga ng iyong kaligtasan, ang naging pasimuno, ay ikaw talaga ay naging bunga ng salita ng Diyos. Kapatid, I'm telling you, walang magbabago. Hindi ka kayang mayanig. Hindi ka kayang baguhin. Bakit? Because the Word of God is incorruptible. The seed that you have in your life is incorruptible. And there's nothing in this world that can corrupt you. It's proven, kapatid. Ang dami. Alright? Now, so makikita natin na sabi ng iba, merong talagang deceiver. Now, let me tell you something about it. The devil is a deceiver. You see that? But first of all, the reason why he is a deceiver, because he is deceived. Remember what the Bible says. You go to the book of Isaiah, you go to the book of Jeremiah, then you will find out, mga kapatid, na makikita nyo ang diablo, ang deceiver ay deceived. He is living a life, a deceived life. Isang deceived na buhay, mga kapatid. What is that? Kasi pinaniwala niya na siya ay Diyos, ako'y magiging Diyos, ako ay ganito, ako'y upo sa trono. You know, he is deceived. You see? Now listen, kapag tayo ay nandun sa kalagayan na gano'n, mga kapatid, nagpapahayag lamang na nakurap. Notice kapatid, kung paano nakurap ang diablo. See? You try to study the book of Isaiah and you will find out kung paano siya, mga kapatid, na nakurap sa kanyang sarili. Ang sabi ng Biblia sa kanyang sarili, at ang sabi ng Biblia sa sinabi niya sa kanyang sarili, I will. Puro I. Why is that? Because he is deceived himself. Okay? Naunawaan niyo, mga kapatid? Palagay ko hindi naman malalim ang pinag-uusapan natin. Now, here's the danger dyan, mga kapatid. That's why I'm telling you, mag-ingat po tayong lahat. Bakit? Because here it is. A deceitful life is being lived by the deceived. Kalimutan po muna natin, ilagay muna natin, mga kapatid, yung tinatawag nating hipokrito. Okay? Ang nakakatakot, mga kapatid, na deceitful life ay yung pinamumuhay mismo ng isang deceived. Hindi nyo gano'n naunawaan. Kasi kapag ka ang isang taong deceived, ang buong akala niya, yung pinamumuhay niya ay tama. Ang kanyang pinaniniwalaan ay tama. Ang kanyang ginagawa ay tama. Now, you understand? May mga tao na ang prinsipyo niya ay ayaw niyang palitan, ayaw niyang baguhin. Ito yung buhay ko. You understand? Kaya ano man ang gawin niya, nakabatay ang kanyang buhay ayon doon sa pinaniniwalaan niya. Hindi siya makaalis-alis doon.
At wala siyang planong umalis doon. Hindi mo siya mapapaalis doon. Bakit? Naniniwala siya na ang ginagawa niya ay tama. Kahit na, wag ka nang magpakita ng verse. Wag ka nang magpakita ng verse. Bakit? Sapagkat naniniwala siya na ang buhay niya ay tama kahit walang Diyos. Now, is he living a true life? Yes, sa kanyang sarili. Pero anong buhay na sinasabi natin na totoong buhay? Yung pinaniniwalaan natin sa salita ng Diyos. Pero sa kanya hindi. Bakit? Namumuhay siya ng isang deceived na pamumuhay. He's deceived. You see, ang paniwala niya mas maganda pa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Yun ang paniwala niya. You see? Now, naiintindihan niyo mga kapatid na napakahirap, may mga taong napakahirap. Now, hindi lamang po yan mga kapatid. In some of our ways, kapatid, yun nakakalungkot. May mga pamamaraan tayo na ayaw na natin baguhin sapagkat yung one single part ng buhay natin na yan ay deceive tayo. Kasi pag chinek mo sa Bible, wala yun. Ipakita mo na yung, chinek mo sa Bible, ipakita mo na yung verse, wala nga yan. At hindi lamang wala, kontra pa. Pero hindi niya babaguhin. Naunawaan niyo ba? Na yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot. Yun ang pinakamatinding deceitful na pamumuhay, kapatid. Ang matinding deceitful na pamumuhay ay yung ipamuhay ng isang deceive. Kasi mismong yan ang mumuhay na deceive, ang paniwala niya, totoo yung pamumuhay niya. Nakuha na ba? Hindi mo na mababago. You see, eto yung lagi ko sinasabi dyan eh. You can trust, for example, you can trust the communist. Kung piperyudan ko na dyan, sasabihin niyo sa akin, bay, si pastor, bakit nagsalita ng ganun? Ako, I'm telling you right now, you can trust the communist. Pastor, totoo ba yung sinasabi mo? Yes, may mga sundalo rito. Alam kong nasa media ako ngayon, mga kapatid. Yeah? Pero I'm telling you, you can trust the communist being a communist. Bakit? They are fully convinced that they are in the right track. They are deceived. You see? Now, ano man pinaniniwalaan, pag may nakita kayong tao na gano'n, may pinaniniwalaan siyang ganito, alam mo, I can trust you sa paniwala mo ngayon. Hindi ang ibig sabihin, naniniwala ako dyan, at pinagkakatiwalaan, naniniwala ako dyan, sinasabi mo, hindi ang ibig sabihin, tama ka. May mga taong mamamatay sa kanyang sariling paniwala. Katulad sinabi ko po sa inyo mga kapatid, nakita mo, mga estudyante, mga napakabata pa, nasa bundok na, nakikipagbarilan sa mga sundalong nag-training ng katakot-takot na training sila. Samantalang sila, anong training lang meron sila? Pero lakas ng loob nilang mamatay para sa kanilang pinaglalaban na prinsipyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. You can trust them being them. Did you get the point? You see that? Why is that? Because they are deceived. You see that? Pero ang salita ng Diyos, makikita niyo mga kapatid, maliwanag. Nasabi ng Biblia, being born not of incorruptible. Take note of that. Take note of that. Kapatid, isipin mo, nasa pamilya tayo ng Diyos ngayon, and we are born again into the family of God, not by incorruptible seed. Yan ang ilagay natin. Not by incorruptible seed. Again, punta tayo doon sa prinsipyo, kapatid. Ano yung prinsipyo? Alright? The nature of the seed. Now, what is the nature of the seed that makes us, or where we are born again? Ano yung nature ng seed na yun? Come on, talk to me if you can. Incorruptible. Incorruptible, not corruptible. Doon tayo nabuhay. Doon tayo ipinanganak, mga kapatid. Sa seed na yun na incorruptible. Not corruptible.
Again, the nature of the seed is so important. Why? Because it determines the nature of life that you are living. That's why my question is this. Is your life is in harmony with the nature of the seed? Come on, talk to me if you can. Are you getting something here? Sana mga kapatid, may nakukuha at may naunawaan po tayo. Yung buhay natin is in tune with the nature of the seed. Okay? Now listen, kaya nga napakaganda mga kapatid Ang buhay natin, ang kagandahan sa buhay natin ay hindi lamang panandalian dito. Hanggat yung seed ay nandiyan kapatid, hindi mawawala ang buhay ng Kristiyano. Listen, hindi po ang ibig sabihin nito, perfecto na we're living a perfect life. No, we're still in this earth. We are unto perfection. Listen, the good thing here, the assurance here, kapatid, is that as long as the Word of God is in you, there is always hope. Yan ang kagandahan. Yan ang kagandahan dito. Bakit? The Word of God liveth forever. The Word of God abideth forever. Imagine, tingnan niyo mga kapatid, that incorruptible seed abideth forever. You see? Nag-a-abide. It indwells forever. Okay? Kaya nga po mga kapatid, eto na, kapag ka ang salita ng Diyos ay nasa atin, because the Word of God abideth forever, and not only abided forever, because the reason why it abides forever, because it lives forever. Ay, anong problema na may dala-dala ka ng isang patay? Di ba? Anong kwenta nun, kapatid? Ang pinakamaganda rito, may dala-dala ka na buhay. Tangan-tangan mo, kapatid, ang isang buhay na salita ng Diyos. Tangan-tangan mo sa sarili mo, ang nag-i-indwell sa iyo ang salita ng Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, nagkakabunga. Okay? And ang totoo po niyan, mga kapatid, eto ngayon ay nagbibigay sa atin ng liwanag. You see that? So, ang epekto ng isang buhay na salita ng Diyos na nag-i-indwell sa atin, na nanatili sa atin, mga kapatid, it illuminates our mind. It gives light to our mind. All right? Let me give you a side verse for that. All right? Let's go back to the book of Psalm 119. I hope you're following me, kapatid. Amen? Psalm 119, look in verse 130. Psalm 119 in verse number 130. All right? If you can put it in the screen, that would be great. Okay? Notice what the Bible says. Are you with me na? Tingnan niyo po sabi ng Biblia. The entrance of thy what? Words. Give it what? Oh man. In other words, it illuminates. It gives lights. Okay? It give it what? Understanding unto the simple. The simple are the unlearned. Yan po ang ibig sabihin niyan. Okay? Yan yung hindi gaanong nakakaunawa. But listen to me now. Listen. Do you understand the great thing about the Word of God? The good thing about the Word of God? Everybody can understand. Why is that? Because this is not about education, but I'm talking about the secular education. Hindi po ito katulad ng secular education. Ang pagkakaiba ng salita ng Diyos is this. You have the Holy Spirit that illuminates you. And listen, hindi na ho naghihiwalay yan. Hindi maghihiwalay ang salita ng Diyos. Pinaliwanag ko na po yun sa inyo kung anong trabaho. Ang sabi ng Biblia sa John chapter 16, the Holy Spirit will what? Guide us. The Holy Spirit will guide us unto all, come on, shout it, truth. You see? So, kaya nga po, nagiging maliwanag sa atin ang salita ng Diyos. And listen, pag pumasok ang salita ng Diyos sa atin, mga kapatid, naliliwanagan natin ang hindi natin naiintindihan. Anong hindi natin naiintindihan? Sa buhay po na ito.
Because listen, think about if the Word of God is not present. What is present? The principles of an ordinary, unlearned people. Anong tatanggap po natin mga kapatid? Haka-haka. Opinions ng tao. Okay? Last Sunday, hindi pa ako tapos doon. Mula umaga hanggang hapon, pinag-usapan natin ang forgiveness. Ano sabi sa akin ng mga kausap ko? Ngayon ko lamang, sir, naunawaan na hindi pala ang ibig sabihin, kung na-forgive ka na, reconcile ka na. Some of you, hanggang ngayon, hindi nyo pa rin naunawaan. But you know what? Ang Biblia, nagbibigay, nag-i-enlighten po sa atin, nagbibigay sa atin, the entrance of thy word, give it what? Light. Pag pumasok, boom, ang salita ng Diyos, nagbibigay ng liwanag sa mga bagay na hindi mo naunawaan. Katulad ng forgiveness, kapatid. You see, now, ang buong akala nila, kahit takot na takot yung ibang magpaliwanag ay magpatawad Kasi pagka nagpatawad ka, ang ibig sabihin, pwede na tayo magkape-kape. No. Forgiveness and reconciliation are two different things. Because in reconciliation, what is involved with the reconciliation? What is another word? Come on, kung natatandaan nyo. Restoration. And restoration, it takes time. Ang restoration. Kasi ang restoration is what? Magmamature ka. You're giving the offended or yung isang tao na na-offend or nang u-offend, binibigyan mo ng pagkataon na mag-grow. You see, doon lamang po yan marirestore. You see? Now, you understand mga kapatid? Let me show you another thing about forgiveness. All right? You go to the book of Matthew. Let's go. Matthew chapter 18. Alam nyo, ang sarap. Sana huwag niyong imimiss ito. Hanggat maaari, huwag muna kayong alis sa upuan ninyo. I don't know about you kung paano yung tinitake yung pinag-aaralan natin. You think this is interesting? Do you believe that you need to learn? All right. Look at verse number 21. Sino ang isa sa mga characters po dito? Peter. Sino kausap niya? The Lord Jesus Christ. You see? Now listen to me now. Here's the problem. Ito yung kalagayan ng napakarami. Okay? Anong sabi ni Peter? Then came Peter to him. Kanino siya lumapit? Sa Panginoong Jesucristo. And said, Lord, how oft shall my brother sin against me, and I forgive him? Till 7 times? Di ba? So, well, yung iba naman sa inyo, hindi kayo nagbanggit ng numbers. Pero nagbabanggit din naman kayo the same thing. Hanggang kailan ko siya patatawarin? Sounds familiar, husbands. Palagi na lang yan ganyan Hanggang kailan ko patatawarin yung yan? Di ba? Hanggang kailan? Well, si Peter, nag-mention siya ng number. And 7 in the Bible is what kind of number is that? Perfect number. Alam nyo, kanina, it's just, sa akin lang na pag-aaral to. Bayaan mo kung kayo nagsarili ng pag-aaral, inyo yan. At kung yung mga ibang mga preacher may sarili silang pag-aaral, kanila yun. Pero sa akin di pag-aaral, pati yung numbers, inaral ko. Si Peter, nag-aaral siya, nagbanggit siya ng 7. It is the perfect time, perfect number in the Bible. And notice what the Bible says here. Okay? Now, verse number 22. Jesus saith unto him, I say not unto thee until 7 times, but until 70 times 7. You see, so, yung iba sa inyo rito, gagamit na kayo ng calculator. 70 times 7, ilan? Ilan? 290. 490. Okay? 490 ka magpapasalamat. Ay, magpapatawad. You see, aabot pa kaya sa ganun yon? O may nasaksak na?
Bago dumating doon. Bago mag-500, may patay na. Bago mag-490, may sabog na ang nguso. Bago mag-400, hiwalay na mag-asawa. Kasi aabot pa kaya ganun. But listen now, 70 is the allotted number for the people of God, for the children of God. Kung naalala niyo yan, ayon sa prophecy ni Daniel. Okay? Now, well, medyo malalim yung mga kapatid, pero iniisip sa akin lang, iniisip ko yan. Yan yung, ang ibig sabihin, allotted time ng Panginoon. So in other words, kapatid, there is a perfect time. So, it's not about the number. It's about the perfect time. If 7 is the perfect time and 70 is the allotted time of God, then you've got to wait the time of God para sabihin mong, sige lang magkasala. Bakit? Eh, lalago din yan. Yan na yun. Hintayin mo yung paglago niya. Hintayin mo kung paano siya ayusin ng Panginoon. Kung magulo man ang buhay niyan sa buhay mo, alright, sige lang, patawad ka lang ng patawad. Bakit? Darating ang buhay na sa takdang panahon ng Panginoon na hindi mo na patatawarin yan. Bakit? Maayos na ang buhay niyan. May kabuluhan ba yung number? Di ba? Huwag ka magsawa. Listen. Here's the thing here, kapatid. The Lord Jesus Christ simply saying, don't mind the numbers. Don't mind the times. It's not about counting. You better stop counting. Bakit? Kasi kung nagbibilang ka ng pagkakasala ng tao laban sa iyo, hindi ka matututong magpatawad. Klarado ba? Does it make sense? Yeah. Sige, bilang ka ng bilang. Oh, kahapon ka pa. Ikaw na naman, hindi ka lang hysterical, historical ka pa. Nakailan ka na sa akin, ha? Nakailan ka na, paulit-ulit ka. Oh, kapatid, kung pagbabatayan lamang natin yung kasalanan at bibilangin natin, ang sa Panginoon para matuto kang magpatawad. Sabi ni Pedro, hanggang kailan ba ako magpapatawad? 7 beses? Sige, bilang ka ng bilang, Pedro. Subukan natin kung makakapagpatawad ka sa kabibilang mo. Hindi ka matatapos magbilang kasi sa tuwing nagbibilang ka, magagalit ka. Come on! Alam niyo, ang problema kasi sa inyo mga asawang lalaki, hindi kayo umiimik ngayon. Pagka tayo, manggugulo nyo. Pagkatabi nyo misis mo, tameme kayo. Hindi kayo matututong magpatawad. Bakit? Kahapon, nayari mo na ako, kahapon ka pa. Oh, ngayon, ganyan ka na naman ulit. Nakaisa ka na naman. Tandaan mo, isa pa. Tanong, sa kaiisa po ba, nag-iisip ka ng kapatawaran? Hindi, nag-iisip ka ng ganti. If you will always consider the numbers, the times, you'll never learn to forgive, but you will always desire to avenge. Did you get it? Pero isipin mo yung allotted time na sinet ng Panginoon kay Daniel, 70. And 7 is a perfect time. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Wait for the perfect time. Wait for the perfect time. Lalago din yan. Ngayon, makita mo, sabi ko nga sa inyo, maaaring ngayon, deceive yan eh. Ang pamumuhay yan, sige, pinatutunayan niya, ayos ang buhay niya, ayos siya, tama siya sa lahat. Ano man sabihin mo, tama siya. Ano man sinasabi mo sa kanya na hindi galing sa kanya, mali ka.
Pero isipin mo ngayon, maghintay-hintay ka lang. Aayusin din ng Diyos yan. By the way, ang transformation ay hindi gawa ng tao. Ang transformation ay gawa ng Diyos. Kasi nakikita niyo kung ano ginagawa ng Biblia. Kaya nga mga kapatid, ang trabaho lamang natin is to obey the Word. See, ito yung nagagawa. Ito yung mga epekto, mga kapatid. Ano yung epekto ng salita ng Diyos? It illuminates. May mga bagay na hindi natin nakita. Ito ba nakita natin to without the Word of God? Wala. Sa totoo lang, kapatid, para tayo si Pedro. Ano si Pedro? Bibilangan ka niya. Sige, isa pa. Isa na lang. Hiwalay na tayo. Oh. Isa na lang. Kaya nakailan na kayong isa. So you understand, you have to read the Bible because that's what I'm telling you, mga kapatid. Naway makita nyo rito ang sinasabi ko, mahalaga ang salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos, ang nature nito, mga kapatid, sapagkat ito'y buhay. Buhay. Nananatili sa atin. At sapagkat nananatili ito sa atin, nagbibigay ng liwanag ito. The entrance of thy word. Yung pagpasok ng salita ng Diyos, it gives light and understanding on things that I cannot comprehend, that even my mind cannot comprehend it. Sa ibang pananalita, no comprehendo. See that? So anong gagawin natin, mga kapatid? Tangkilikin natin salita ng Diyos. Keep on studying. Commit to study. Commit to read and study the Word of God. Bakit? Buhay yan. Kapatid, I promise you, mauunawaan mo yan. Buhay yan eh. Buhay. At nananatili yan dyan sa'yo. You see, lalago rin yan. Pabayaan mo ngayon, madaldal yan. Ngayon, kinakaaway ka niyan. Isang araw. Isang araw. Babatiin ka rin yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, pag kami gumawa sa inyo ng kasalanan, kapag kami gumawa sa inyo ng mali, in-offend kayo, huwag niyo papatulan. Bakit? Pag pinatulan niyo, yung kanyang pag-offend sa inyo, bumababa ka sa kanya. Bumababa ka sa level niya. Pag bumaba ka ngayon sa level niya, ano pang chance mo lumago? Kaya yung madaling mapikon, hindi lumalago eh. Kapatid, normal na merong opposition. Normal na may magsasabi sa'yo, pangit ka. Normal yun. Basta't ang mahalaga, hindi mo naman sinasabing maganda ka. Ang tanong ko lamang, paano siya nag-come up doon sa sinasabi niyang pangit ka na hindi mo naman sinasabing maganda ka? May nakikita siya sa iyo na mas lamang kaysa kanya. See? Abay, ilang mga taong nagsabi sa akin nung araw na pangit ako, pinabayaan ko lang sila. Ngayon silang pangit. I hope you agree. Thank you. Membro ko talaga kayo. Yan din sabi ng nanay ko eh. But listen to me now. This is really the reality, mga kapatid, di ba? You see, pag bumaba ka sa sinumang nagsasalita laban sa iyo, bumaba ka sa kanila. Ito sinasabi ko lagi sa inyo, everything is deniable without the evidence. But I'm telling you ngayon, ang China pwede mag-present ng mga katotohanan, ng mga ebidensya, mga kapatid, sa pamamagitan ng AI. Yeah? Oh, ang dami. Kamakailan lamang nakakita ako ng picture na sinuntok ni Zelensky, yung presidente ng Ukraine, si President Trump. Pinakita ko, totoo ba talagang nangyari ito? Eh, ba hindi naman pala eh. Eh, bagsak si Trump eh. Kitang-kita ko yung kamay niya na umabot sa mukha ni Trump eh. Oh, abay, pina-check ko. hindi sa AI yan. Ay sabi ko di
So you understand what I'm saying, mga kapatid? Whatsoever. Listen, ang isang Kristiyano, kaya nga, ang isang Kristiyano na may incorruptible seed, you must believe that God is enough. And the Word of God is enough. I mean, you can stand. The Word of God stands. The Word of God stands by you. Yun ang panghawakan mo sa salita ng Diyos. Hindi ka kayang tumbahin, hindi ka kayang yanigin if you have the Word of God, because the Word of God illuminates you. The Word of God will tell you who you are. Listen, you don't need the approval of people. You don't need the approval of kayong mga binata, kayong mga young men, you're chasing woman. You better stop chasing woman. Sometimes you're seeking the approval of women. You know? Good night. Ang pinakamaganda, alam mo kung sino ka at alam mo kung paano i-compose ang sarili mo. Let them know that you can live without them. Yeah, I believe that two is better than one. Pero hindi ang ibig sabihin nun, isang lalaki at isang babae. Basta sinabi lang ng Bible, 2 is better than 1. Hindi ko naman sinasabing hindi rin maganda kung walang babae. Sinasabi ko lamang the biblical principle. Ang problema ho natin, naghihintay tayong sabihin para matuwa tayo at maging masaya tayo, naghihintay tayo ng approval ng ibang tao. Likewise, women, stop chasing men. Pakita mo sa kanila na kaya mong tumayo. Pwede kang maging maganda kahit walang binata o walang humahanga sa iyo. Huwag mo nang hintayin na humanga sa iyo para mapatunayang maganda ka. Alam niyo, minsan may napakaraming babae gusto niya mapalagiran siya ng mga lalaking humahanga sa kanya. Lalaking aso, lalaking baboy, lalaking unggoy, lalaking kapatid, kasi pag dumating naman sa paghahanga, okay, hinahangaan ka ng mga lalaki, hinahangaan ka ng mga babae, sino naman kaya yung mga lalaking yon? See? Abe, si Winter, maraming hinahangaan yan eh. O sino naman kaya, very proud naman yung lalaki, maraming humahanga sa akin. Sino naman yung mga humahanga sa iyo? Ay, mga babae. Anong klaseng babae naman? Pupunta pa tayo sa ganun. You see, that's why you don't need them. Just be you. Learn to be you and compose yourself. Sa panahon na, listen, sa panahon na ina-atake ka ng iyong emotion, learn to stand. Learn to compose yourself. Remember that emotion is a response to what you saw and heard from other people and things around you. That is emotion. Bakit magre-response ka? So, emotional ka. So, anong ibig sabihin nun? Naghihintay ka ng approval ng iba. But listen to me now. The Word of God is enough. Kaya sabi ko sa inyo, at the closing of the message, you must learn to say yes to the Word of God. You must learn to say yes, the Word of God is my final authority. Yung ba sa inyo, brinake lang kayo ng girlfriend ninyo, na kayong dalawa lang nakakaalam, gusto nyo na magpakamatay. Brinake lang kayo, iniwanan lang kayo ng boyfriend ninyo, parang gumuho na ang buong mundo at nasira na ang future ninyo. Isa lang yun. Ang tanong ko ngayon, where is God? You should not allow the things of this world to corrupt your mind because you have something in you. If you are a child of God, you have something in you, and that is the seed, the incorruptible seed.
It liveth forever and abideth forever, and it gives lights in your mind. Wala na ibang magpapaliwanag sa isipan natin maliban sa salita ng Diyos. Hindi mo na kinakailangan pa maghintay pa ng paliwanag ng iba. Just go and study the Word of God. It will give light. The entrance of thy words give it light. Yeah. Kaya nga po, maraming hindi tayo naiintindihan. Pero pag nagbasa tayo ng salita ng Diyos, pumunta ka rito, laman niya ng mga patutuo kanina. Diba? So just imagine na kung ikaw ay nagtatago dyan ng galit. You know? Hayaan mo silang magalit sa iyo basta't ikaw hindi galit. Kasi ang laging galit ay Totoo yan mga kapatid. Tignan nyo ngayong gabi. Tignan mo, ops. Biglang ngumiti eh. Kanina lamang haba ng uso niyan. Pero sinabi kong pangit. Nagpa-cute pa. Pangit pa rin. Alam mo, napapansin ko kanina, tawa pa kayo kanina dyan, ha? Well, you see, brethren, this reality. Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot yung araw-araw wala ng oras na lagi ka lamang nakasimangot. May mga tao, pagka ibang kausap, pag ikaw na ang kausap, diba? Kala mo lagi naghihigop ng mainit na sabaw. So you understand? Brethren, this is it. Think about the Word of God and what the Word of God can do for you. This is the effect of the Word of God. Yun lang malaman mo ng salita ng Diyos magbibigay liwanag sa iyo. Napakarami natin hindi naiintindihan. Di ba minsan, bakit kaya ganyan siya? Puro lang nga, karamihan tanong natin, bakit ganyan siya? Bakit ganyan siya? Pero hindi natin natanong kung bakit kaya ako ganito? Pag pangit, puro tayo patulak. Pag maganda, puro tayo kabig. Brethren, let's always consider that the Word of God, salamat na lang na meron yung salita ng Diyos. Kasi kung walang salita ng Diyos, hindi ko makikilala ang sarili ko. Ang nagpapakilala sa akin ang sarili ko, hindi yung ibang tao. Hindi. Kasi pag tinanong ko yung ibang tao, okay ka, pastor, okay ka. Tanong mo, okay ka. Ang bait-bait mo nga eh. Pero pagka ang salita ng Diyos sabi, no, I'm not. Why is that? Because just the entrance of the words, it gives light. It gives light. The entrance of the word gives light. Am I clear to you tonight? Did you learn something? Tandaan niyo mga kapatid, forgiveness is not about counting. It is about losing the count. It's not about counting. Stop counting. Okay? Akala ni Pedro, hindi marunong ng math ang Panginoong Jesucristo. Banata niya ng, kalaan mo, hindi mo lang sinabing, hindi additional lang dating eh. Multiplication eh. Times eh. 7 times. Sabi ng Panginoon, 70 times 7. But you understand the number. Kung anong sinasabi ng number. Because it's not about counting. It is about losing the count. Clear? Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang salita niyo na nahayag po sa amin. Nawa po ay makita po namin sarili dito, Panginoon, ang aming kalagayan sa inyong harapan.
Kung meron man kaming kinikimkim ngayon sa aming puso, naway mailagay po namin ito sa santabi at mamumuhay kami ng masaya, O Diyos. Please. Kausapin niyo po ang bawat isa. Habang nakayuko ang inyong mga ulo, nakapikit ang inyong mga mata, alam ng Diyos, alam niyo na kailangan niyo, mensaheng ito, dahil magpasalamat tayo sa Diyos, at tayo po ay gumawa ng decision tonight na it's not about counting, it's about losing the count. Let's come to God tonight. Father, once again, we thank you for the message that we heard. Thank you, oh God, for your people who came forward and kneeled down before your altar. Thank you for those who committed themselves to study your words, oh God. Naway, bigyan niyo po sila ng liwanag, Panginoon, pangunawa sa pag-aaral po nila ng iyong salita. Give us the hungering and thirsting for thy word always, O God. Kailangan po namin ito because by it, kami po, Panginoon, ay magiging excited, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. Salamat po at pagpalain niyo po ang bawat isang lumapit po sa inyo. Sa pangalan po ni Jesus amin dalangin. Amen. All right. Thank you. Back to your seats. Did you